Naka-receive ka na ba ng compensation e-card mula sa Philippine Airlines or any airline companies dito sa Pilipinas or in your travel? Yan po yung ating pag-uusapan sa video na ito. Hi, I'm Rian. I'm a travel content creator and yun nga yung aking i-share sa inyo dahil masaya ako today na naka-receive ako ng compensation e-card mula sa Philippine Airlines. Actually, no first week pa to ng October, medyo na-delay lang yung pag-share ko. But, yung nangyari kasi, yung original schedule ng flight ko ay October 4. And papunta ako noon or attend ako noon ng Olivia Rodrigo concert. And then, parang October 3 pa lang, nag-email sila sa akin na nagkaroon daw ng scheduled maintenance yung kanilang aircraft na from Manila to General Santos City. So, ngayon, dahil smaller yung plane na pupunta dito sa Gensan, ay magkakaroon ngayon ng problema sa passengers. And nag-offer sila na, for example, kapag papayag ako na i-reschedule yung flight ko, ay bibigyan nila ako ng voucher ngayon. Tapos medyo kinabahan ako kasi October 5 yung concert ni Olivia Rodrigo. So nasa isip ko, if I'm going to take the, for example, Davao to Manila flight, mahal pa rin. Kasi syempre yung booking ko magiging on the day. So, nanalangin na lang ako ng matindi na sana walang aberya and walang delay during the October 5 na schedule ko para at least on time pa rin ako sa Olivia Rodrigo concert and mabuti na lang at naging smooth naman yung naging travel ko. So, I accepted it, pero hindi ako nag-email sa kanila. Ang in-email na lang sa akin ng Philippine Airlines was my bagong ticket ko na ito na yung details, ganyan-ganyan. Mabuti na lang din at nilagay pa rin nila ako sa umaga. Kasi, di ba, malay mo ilagay nila ako sa panghapon na flight na may connecting flight pa. So, ayun, nilagay nila ako ulit sa morning and naging okay naman. Pero pagdating ko doon sa airport ay sa pag-check-in ko pala, hindi ko nakuha yung aking boarding pass. Nagulat nga ako, sabi ko, bakit kaya hindi nila ako binigyan ng boarding pass? So yun pala, dahil dun sa airport, hinarang ako at pina-fill out ako ngayon nitong compensation e-card. Yung compensation e-card na binigay ng Philippine Airlines ay worth 3,500 pesos. So pwede ko siyang magamit ngayon sa pag-purchase ko ng ticket na bago. And for example, pwede rin siyang maging, it can also be used as increments until the full amount is depleted within the e-card's availability. So, pwede mo siyang, eto sinabi nila na pwede siyang magamit sa pag-purchase ng tickets and yung mga extras sa travel. So, ayun, natuwa lang ako because parang, hindi naman siya, ito yung first time ko, but actually, I am really happy and satisfied with the service ng Philippine Airlines. Kasi every time na may mga delays, nag-email talaga sila ahead of time of the delays. And then there was also one time when I received parang yung offer din from Philippine Airlines na dahil puno nga yung plane, ganyan-ganyan, if you will surrender your seat, bibigyan ka nila ng cash kung andun ka mismo na sa airport, di ba? Or kung for example, hindi ka pa nakaalis sa bahay mo, ay ganun din. May mga offers sila na kung hindi ka naman nagmamadali, like for me, kung hindi naman ako magmamadali, I will take it. Kasi di ba, sayang din naman. So, yung mga previous travels ko, medyo nagmamadali ako. I mean, I needed to get to where I want to go during that time. Kaya hindi ko siya in-avail. But this time kasi, parang I don't have a choice. And if I'm going to purchase another ticket that would like cost me around 8,000 pesos and for one way na from Gensan going there, sabi ko parang hindi naman worth it. And yun, buti na lang, everything went smoothly naman. So nagkaroon pa ako ngayon ng compensation e-card from Philippine Airlines. I think this should be the case in all of the airline companies. Kasi, di ba, sometimes, pag may mga delays tayo or may mga aberya tayo,
nakakainis that sometimes the airlines, hindi ka man lang nila i-inform na nagkaroon na pala ng changes with your flight schedule. Kasi di ba yung concept doon, kaya mo nga siya binook on that day, di ba? On a certain date. Kasi yun yung time na gusto mong makapunta to the place where you want to go. And sometimes yung mga airline company, parang hindi nila tinitake into consideration na you have a very important thing na gagawin sa yung location. Maybe you're just staying there for a day and then na-cancel ka pa. So, kung for example, wala kang pera, wala kang magiging choice ngayon but to take it, diba? And for example, very important naman yung gagawin mo. Wala kang choice ngayon kundi mag-book ng mas mahal na ticket. So, I think, wala lang. Natuwa lang ako. Yung point ko lang doon, natuwa lang ako that Philippine Airlines is giving this compensation to their affected passengers. And nakaka-happy lang na dahil naperwisyo ka, ayun, meron kang ano ngayon, parang, sige, naperwisyo kita, eto, may reward ka. I hope maging ugali siya ng mga airline companies. And meron naman talaga tayong airline, mayroon naman talaga tayong passenger bill of rights, 'di ba? We have the right to demand, pero sometimes kasi if you demand this and that, parang it will take time bago mo makuha yung para sa iyo talaga. But what I meant with this is hindi na nila pinaabot dun sa part na ikaw mismo sa passenger magrereklamo ka na, hey, this is my right, this is what I deserve because pinarwisyo mo ako. And Philippine Airlines is offering that right away to the affected passengers. So, yun lang. Natuwa lang ako sa good job, pal. Yun lang yung masasabi ko. Thank you for watching this video. Bye!